Sa video na 'to, gusto kong i-share sa'yo or ikwento sa'yo kung paano ako nagkaroon ng 7,000 subscribers, sa bagong channel ko na ginawa in just 3 weeks. Okay? And 7 videos. Okay? So, papakita ko na lang yung screenshot dito sa video na 'to. So, pwede mo rin siyang i-check. Yung pangalan ng channel is Dieter AI. So, sinimulan ko yung channel na yon 3 weeks ago. And then, nag-upload lang ako ng 7 videos. And then, nagkaroon kagad siya ng 7,000 subscribers. 4,000 watch hours. Actually, nag-apply na ako for monetization kanina lang. Kaya, ginawa ko tong video na to. Okay? Nabubulol pa na. Just to share. Para ma-share ko lang sa'yo. Okay? Makwento ko kung paano ko siya nagawa. Okay? Para magawa mo rin siya. Masunod mo siya. And kung gusto mong kumita ng pera sa YouTube, gusto mong maging YouTuber, magkaroon ng sponsor, personal brand, kung meron kang business, kung trip mo mag-YouTube. Okay? So, para sa'yo yung video na to, yung kwento na to. Okay? Yung mga value nito, yung knowledge nito, para sa'yo to. But, disclaimer, this video is a raw video. Okay? Walang edit-edit. Okay? And hindi ako magbibigay dito ng mga generic tips. Okay? About YouTube. Ang ibabahagi ko lang dito is yung mga naranasan ko or yung kwento talaga kung paano ko siya ginawa. Okay? So, gumawa ko ng bagong channel. Okay? 3 weeks ago. And yung channel is about AI tutorial. Okay? And lumaki siya ng mabilis. Okay? It only around maybe 4 videos ko na-upload, meron na kagad siya viral, and then nung nag-upload pa ako ng iba pang mga video, mas lalo siyang nag-viral. Okay? So, yan ang pag-uusapan natin or yung ikwento ko sa iyo ngayon. Okay? And magbibigay din ako ng mindset or tamang mindset kung though hindi ako magbibigay ng mga generic tips, magbibigay ako ng tamang mindset. Okay? Kung ano yung dapat na ima-mindset mo pag gusto mo maging isang YouTuber or mabilis yung paglaki ng channel mo, yun yung pag-uusapan din natin. But later on this video, pag-uusapan natin yan. Okay? So, ikukwento ko muna sa'yo kung paano ko siya nagawa. Okay? Dieter, paano mo ba napalaki yung channel? Okay? In just a short time. And kahit 7 videos lang yung na-upload mo. Kasi may iba dyan na, Dieter, 20 years na ako sa YouTube. Okay? Konti pa rin yung subscribers ko, yung views, konti pa rin. Matagal na ako, 3 taon, 5 taon. Pero wala pa rin talaga. So, masosolve natin yung problem na yan on this video. But, let me introduce myself muna pala. Ako nga pala si Dieter. Matagal na ako nag-YouTube, isang dekada na. I started as a gaming channel. And then, nagkaroon ako ng mga multiple channel. Isa sa mga malalaki kong channel is yung Katawa Family. May 400,000 plus na subscribers yon. Pero may iba pa ako mga YouTube automation channel na hindi ko na lang babanggitin. Pero malalaking channel din. Okay? So, matagal na ako sa YouTube. Okay? I've been doing YouTube for a couple of years. Inaral ko na yung algorithm. Palagi na akong nagpapalaki ng mga new channels. So, hindi na bago sa akin to. But, worth it pa rin na i-share tong bagong channel ko na ginawa. Sa tingin ko, worth it to. Kasi, marami na kasing changes ngayon sa YouTube eh. Sobrang higpit na niya ngayon. Sobrang daming bagong policy. Sobrang higpit. Grabe guys. Kaya worth it na i-share tong bagong channel na to. Paano ko siya napalaki ng mabilis. Okay? In kahit ganito na si YouTube. So, eto na nga, kwento ko. So, 3 weeks ago, gumawa ako ng channel about AI tutorial. Okay? Kasi, nakita ko lang din sa aking homepage na maraming mga AI tutorial na
mga mararaming views or viral mga videos about AI tutorials. Pero wala akong nakikita mga Pinoy eh. Like, lahat ng mga AI videos na mga tutorials on how to make like AI animation or how to make AI image or AI video, paano mag-edit, paano ganito. Pero walang mga Tagalog version eh. Okay? Meron man, but kukonti lang. Like, and marami ako nakikita sa comments na mga tao na hindi masyadong naiintindihan. Okay? Kung paano gumawa ng AI video, AI image, mga ganon. So, napansin ko lang din sa homepage ko na bakit walang mga Pilipino na gumagawa nito? So, yun, naisip ko lang na okay, baka pwede to or gumawa kaya ako ng channel na about sa AI or AI tutorials. So, yun lang, naisip ko lang sa homepage. Kasi napapansin ko, sobrang daming views ng mga AI tutorials pero in English. Okay? So, what I did is, okay, gawan ko to ng channel. Baka there's a opportunity sa ganitong niche. Okay? So, kaya yun. Gumawa ko ng AI tutorial na channel. So, bago ko siya ginawa, okay, this is a very important thing, okay, na dapat mong gawin, especially now, sa YouTube ngayon, sobrang stricto na kasi ni YouTube eh. Okay? Kaya siguro sa iba sa inyo yung nagtataka na bakit hindi pa rin ako tumatagos. I've been doing YouTube for 5 years, 2 years, 3 years, pero wala pa rin akong views, subscribers. Nag-iiba-iba kasi ng algorithm si YouTube every year, every month. Okay, may bagong mga updates pero hindi masyadong sinasabi. Pero nag-iiba talaga yung algorithm frequently. Okay? And ngayon sobrang higpit. Okay? Ngayon sobrang higpit. Lalo na sa mga AI videos, mga AI slops, sobra grabe. So, pag gumawa ka ng bagong channel ngayon, so ito yung ginawa ko. So, nung gumawa ko ng bagong channel, bagong email yung ginamit ko. Bagong email, bagong phone number, basta bago lahat. Okay? I started from fresh. Okay? Meron ako mga Gmail, na mga dati kong mga Gmail, pero hindi ko yung ginamit. I created a new Gmail. Bakit? Kasi meron na kasi tayong tinatawag ngayon na trust score. Kapag meron kang isang Gmail and marami yung YouTube channel mo, kasi 'di ba, pwede tayong mag-multiple YouTube channel. Pag meron kang isang Gmail and madami yung channel mo na ginawa sa iisang Gmail, maapektuhan yung trust score na tinatawag. So, meron tayong tinatawag na trust score. Kung hindi mo alam yun yung basehan ng algorithm kung bibigyan ka ba niya ng impression or views. Okay? Kaya, for example, nagtataka ka, like for example, gagawa ka ng bagong channel, tapos mag-upload ka ng video, tapos masashock ka kasi 0 views. Or, zero talaga, kahit ilang days na wala talaga, and walang impression. That means, shadow ban yung channel na yan, and meron niyang low trust score. Okay, meron na tayong trust score na tinatawag. So, para tumaas yung trust score mo sa channel mo or sa bagong channel mo na gagawin, dapat bagong phone number, bagong Gmail, hindi yung old mo na Gmail yung gagamitin mo na may maraming channel na, like multiple channels. Okay? Hindi na pwede yon. Okay? So, when I created the channel, yung may 7,000, I started with a new Gmail, new phone number, new everything. Okay? So, nung nag-create ako ng channel, nag-ano ako ng pangalan, simple na pangalan lang, Dieter AI, because I teach AI. So, ganun lang. Pero hindi muna ako nag-upload ng video, Okay? Importante to. Hindi ka muna mag-upload ng video and all you need to do is just manood ka ng mga videos using that Gmail or using that account or using that channel. Okay, what I mean by is manood ka lang like a normal person would do. Like, mag-like ka ng video, mag-comment, okay, manood ka and gamitin mo siya for around maybe 1 week or 2 weeks. Okay? Para pataasin yung tinatawag na trust score.
Okay? Para magtiwala yung YouTube algorithm na tunay ka na tao talaga na gumagamit ng email na yon, ng channel na yon, hindi ka spam. Okay? So, gamitin mo muna siya for 1 to 2 weeks. Like, manood lang ng video, mag-comment, mag-like, mag-subscribe. Pero, wag naman yung every video na lang magla-like ka. Or every video magko-comment, mag-subscribe ka. Hindi naman ganon. Spam pa rin yun, okay? Bibigyan ka pa rin yun ng low trust score. So, parang normal person lang na manunood ka lang, okay? Gagamitin ko tong channel na to like a normal person would do. So, manonood ka ng mga video sa homepage, sa search, ganun lang, okay? And then, after like maybe 2 weeks ng paggamit ng bagong channel, dun ka na mag-start mag-upload ng video. Okay? And it is very important, okay, na kapag mag-upload ka na ng video, yung video na i-upload mo is hindi AI. Okay? Hindi gawa ng AI yung script, hindi gawa ng AI yung video. Dapat ikaw talaga yung lumabas. Or tao talaga yung lumabas. Or meron talagang human touch sa pinakaunang video mo. Okay? Kahit sa pangalawang video, pangatlo, mag-AI ka na, basta sa unang video mo, as human as possible. Okay? Kung nahihiya ka talagang lumabas sa camera or magpakita sa camera yung mukha mo, itutok mo sa karasada, sa labas, sa puno. Basta kumuha ka ng video na original, hindi AI, and then i-upload mo siya. 3 minutes na video. Okay? 3 minutes, 5 minutes. Okay? Tapos luwag pa siya ng 3 minutes. Okay? Magsalita ka lang dyan. Like, itutok mo sa kahoy, sa pusa, sa aso, sa sarili mo. Dapat original video, hindi AI. Wala kang binigay na AI, wala kang binanggit na galing sa AI script. Walang ganon. Okay? As human as possible. Sa first video. Dieter, bakit ginagawa yan? Anong purpose niyan? It's just to show the YouTube algorithm na organic or totoong tao ka. Okay? Hindi ka AI, hindi AI yung content mo. It's you. Tunay na human, original, yon. Okay? Just to show. So, yung unang video ko doon is tutorial na kaagad kasi tao naman ako eh. Hindi naman ako gumawa ng AI eh. Hindi ako ng AI script. Like, tutorial lang talaga ang ginawa ko. Yung pinaka first video ko, it's about me teaching YouTube automation siguro. Kalimutan ko na eh. Basta ako yun na it's just me talking. Kagaya lang nito. Okay? Actually, walang edit, wala. Like, it's just me talking. Very simple. So, yun yung ginawa ko. Okay? And yun yung dapat mong gawin din. Okay? Kasi sa ngayon, sa YouTube algorithm ngayon. So, pagkatapos nun, okay, nag-upload na ako ng sunod-sunod na video. Yung mga video ko doon is about AI tutorial, about how I became a social media manager, and how I became a AI video editor or AI video generator, parang ganon. Like, trabaho ko sa yung mga nakuha kong freelance na work related sa AI. So, yun lang yung kinento ko doon. And basically, yun lang. And to think na nagkaroon siya ng maraming views na less editing yung ginawa ko doon. Okay, wala masyadong edit, mga raw video lang yung nandun. Kung meron mang edit, mga konti lang. Like, pinakita ko lang yung mga proof. And ganun lang. Maraming kang nagtataka eh. Like, ngayon na maraming nagsasabi na kailangan mo na magaling mag-edit, kailangan mo mag-hire ng video editor para maging successful na YouTuber or maging successful sa social media. Actually, hindi eh. Okay? Hindi mo kailangan ng ganun. Ang kailangan mo lang is a value to share or a knowledge to share. And that's it. And yung lang, and then yung personality mo. Okay? Yun lang. You can't please everyone. Okay? Eto, unang mindset. Okay? Dapat itatak mo sa isip mo na kapag gumawa ka ng YouTube video, handa ka na maging isang social media personality,
you can't please everyone. Okay? So, i-post mo na yung video, gumawa ka na ng video. Kasi, hindi mo mapiplease lahat eh. May masasabi at may masasabi talaga yung ibang tao sa'yo. So, just show your personality. Kaya ipakita mo lang kung sino ka. Okay? Kung mabait ka, kung hindi ka mabait, kung grabe ka magsalita, okay? Kung ano yung talagang totoong personality mo. Okay? Just show it. Just gumawa ka lang ng video. It's just you, normal na pagsasalita, normal na kilos mo, normal na attitude mo, ganun lang. Because you can't please everyone, okay? Dapat tamang mindset kapag gumawa ka ng YouTube channel, huwag mong isipin yung ibang tao. Just do the video. Okay? Yun dapat yung mindset mo. Okay? Kasi, hindi natin mapiplease lahat. Ang mga manunood lang sa'yo, and yung patuloy na manunood sa'yo, yun lang yung mga tao na dapat mong intindihin. Okay? And yung mga tao na yun is kasing ugali mo din sila. Okay? Kasi ikaw na nanonood ngayon at ako, parehas tayo eh. May pagkaparehas tayo eh. Kasi parehas tayong gustong kumita online, okay? Parehas tayong gustong mag-YouTube, parehas tayong dalawa na gustong mag-content creator. Meron tayong similarity, tayong dalawa. Ikaw na nanonood ngayon. Sigurado akong parehas tayo. Gusto nating maging YouTube, okay? Gusto natin pag-aralan yung YouTube algorithm. Yun lang yung hanapin mo. Yung katulad mo din. Like you and me, okay? Parehas tayo eh. So, yun lang yung meron akong pakialam. Wala akong pakialam sa iba. Okay? Kung meron mang mag-comment ng masama or mag-bash, wala akong paki sa'yo kasi you're not my audience. Okay? So, yung may paki ako, yun lang yung audience ko. Okay? So, yun din dapat i-mindset. Okay? Para makasimula ka na. Kasi, yung minsan, yan yung magpapaano sa atin eh. Like, hindi na natin ma-upload yung first video natin kasi iniisip natin na baka hindi magustuhan to. Baka, okay, wag yon. Okay, ang isipin mo lang yung mga tao lang na may gusto ka. Or yung mga tao na makikinig sa'yo, yun lang. Okay, kung hindi sila makikinig, kung hindi ka nila gusto, wala kang pake, okay? It's just me. Ganun lang. Okay? Papakita mo lang yung attitude mo and personality mo. Okay. So, next. So, nung in-upload ko na yung first video ko, nagsunod-sunod na. And what I did in my content, kahit i-check nyo sa Dieter AI, it's just me talking about my experience. Okay? Wala akong pake kung hindi mo magustuhan. Wala akong pake kung hindi mo trip. Ang pake ko lang is yung mga tao na maybe magagamit nila yung information na i-share ko. Yung mga tao na gusto ring kumita like me, kung gusto nila ng blueprint, okay, kung gusto nila na meron silang sundin na parang steps, okay, goods. Kung hindi mo gusto, edi okay lang. Okay? So, yun. Ang nag-result naman siya ng maraming positive. Okay? Maraming positive, nagkaroon siya maraming views, maraming comment. It's because it's just me showing my personality, or it's just me talking about my experience. Okay? Yun lang. Yun lang yung ginawa ko doon sa channel na yon. So, yung mga technical side, yung hindi ko pag-upload ng 1 week, yun yung dapat yung gawin. Like, like, pinaka-first dapat mong gawin. And then, pagkatapos niyan, upload a video, whatever you want. Like, pero yung pinaka-effective, though, pwede naman ka mag-upload ng video na kahit ano, okay? Pero yung pinaka-effective is yung meron namang value, okay? Or meron namang matutunan yung mga nanonood sa'yo. Kasi isa din yan eh, like, dapat meron ka ring matulungan, okay? Huwag ka lang din mag-upload ng random na video. Though, kailangan mo siyang gawin sa pinaka-first, mag-upload ka ng random video para lumaki yung trust score. Pero sa mga susunod mo na video, like mga tutorial, yung magsiseryoso ka na, yung mga video na i-upload mo is dapat yung mga
may matutunan yung manunood. Okay? Share your experiences, yung mga natutunan mo, ganun lang. And kung maaari, wag kang mag-gatekeep ng information. Okay? May iba kasi na nag-gatekeep ng information. Though trip naman nila yon, pwede naman yon. Okay? Okay lang naman ng ganun, but you know, gatekeep less. Okay? At least share what's valuable. And then, kung gusto mo like, for example, gusto mo mag-coaching, magturo, pwede rin naman yon. So, actually, napag-isipan ko rin yung coaching and pagtuturo. Actually, nagawa ko na siya dati. Okay? I have programs, coaching programs, dati, okay, sa Katawa Family. Meron ako mga groups, okay, na natulungan ko din sa content creation. So, baka ibalik ko rin yon kasi marami actually nung nag-viral yung mga video ko doon, marami ang nag-i-email sa akin about coaching, like how to be a social media, paano magpalaki ng YouTube channel, paano magkaroon ng sponsors and everything. So baka ibalik ko rin yon, or maybe I'm going to start a school community. Kung hindi nyo alam yon, yung school community parang yon, magbabayad ka monthly to join a group. Baka gawin ko rin yung school community to focus on individuals na trip talaga, okay, na ng ganitong trabaho. Okay, so actually may mga tulungan ako way back then sa Katawa Family. Natulungan ko silang gumawa ng mga channel dati. Like meron ako isang student na kumita ng $6,000. Okay? $6,000 yung kinita niya sa isang buwan. Okay? Actually, binigyan niya ako na parang bonus na sinendan niya ako ng pera. Nung kumita siya ng ganon sa isang buwan. So, yun, way back, yun. So, gusto ko yung ibalik. Okay? Ng coaching, or maybe community na lang siguro, hindi na yung coaching, baka hindi kasi sa oras. So baka community na lang. So anyways, yeah, meron ako back then. Marami kasi nagtatanong sa akin eh. Marami nag-email na Dither, may coaching ka ba? Meron ka bang program or course? Wala akong course back then. Ang ginawa ko lang is parang may community and parang nag one-on-one coaching ako back then. So, may mga tinulungan ako na pumaldo talaga. Okay? Pumaldo talaga. Okay? But anyways, yun na nga. So, yun yung ginawa ko sa channel na bagong gawa ko ng channel. So, anyways, papunta na tayo sa mindset. So, eto na yung mindset na dapat meron ka to grow a channel really, really fast. Kagaya ng ginawa ko. Ito yung kung gagawa ka ng bagong channel, like this is your first time, kung first time mo to, or kung first time mong magseryoso na sa YouTube, ang iisipin mo lang dapat is quantity over quality. Yung sa mindset mo dapat is upload ka lang ng upload or post ka lang ng post, share ka lang ng share ng mga valuable knowledge, and don't think about the result first. Huwag ka muna mag-isip ng result. Yung kasi yung ginawa ko, mindset ko sa bagong channel na yon. Hindi ako nag-isip ng resulta, okay, kung ano yung mangyayari sa channel. Ang ginawa ko lang is nag-upload ng video about valuable tips about AI, about how to make money on AI. Ganun lang. Okay, actually nagkukwento lang ako. And it's very effective. Okay, lalo na kung hindi ka consistent or naghihirapan ka sa consistency and mabilis ka ma-down kapag nakita mong hindi nagkaka-views. Yun lang dapat isipin mo. Quantity over quality. Post ka lang ng post,
kahit hindi masyado maganda yung video, like walang editing, raw video lang, post ka lang ng post. Okay? The very important thing is meron kang i-share na something sa video mo. Yun lang. And then just post it. Okay? Yun lang dapat i-mindset mo. And dapat in-narrow down mo kung ano yung niche or yung topic na gusto mong i-share. Like for example, ngayon, ikaw, isa kang freelancer and gusto mong gumawa ng YouTube channel about freelancing. Dapat i-niche down mo siya. Like for example, isa kang freelancer, ano ba yung freelance job na ginagawa mo? VA ba? Or social media manager ba? Kung isa kang freelancer and isa kang social media manager, focus on being a social media manager. Okay? So, ano ba yung ginagawa mo as social media manager? Gumagawa ka ba ng video? Nag-edit ka ba ng video? Gumagawa ka ba ng mga images? So, focus ka rin doon. Okay? Gumawa ka ng mga subtopic. Huwag yung masyadong broad. Like for example, freelancing. Marami kasing freelancing sobrang broad nun. Palitin mo ng palitin yung mga topic na i-discuss mo sa video mo. And doon ka makakahanap ng audience. Okay? And just post more. Ganun lang. So, yung mindset na dapat mong iset sa isip mo kapag gusto mong, mag-start, hindi ka muna mag-iisip ng result. Just focus on what to post. Mag-post ka na mag-post. And then, yung mga subtopic, focus ka. Okay? Huwag mong i-hit lahat like freelancing, napaka-broad nun. Okay? Ganun lang. And yeah, yun lang sa video na to. It's just me, yapping for 20 minutes plus, just sharing what I know, kung paano ko napalaki yung channel na yon. And maybe may na-miss ako ng mga information, maybe kulang to na video na to. I'm gonna post more on this channel, so abang-abang lang, and I will see you on the next one.